Tuloy. Dapat hindi na ito in-issue to confidential funds kung hindi ito gagawing confidential. Dapat walain na natin ito, walain na natin ito. Kung yan ang pinaka-kuha nila, Huwag lang daw ho, kasi ayaw nilang maimbestigahan. No? Kaya nga tinawag na confidential funds eh. O, para hindi maimbestigahan. Tapos, kayo, inaano ninyo, iniimbestigahan ninyo, aba, gising yung anak ko. What? Yari. Mukhang mapupuyat ako dito ah. O, tuloy natin mga bossing. O. issue nila na ginagamit. Natanggalin na natin dapat yan. Pero alam mo kung sino makikinabang kung tanggalin natin yung confidential funds na yan, yung mga intelligence funds na yan. Ay yung mga NPA, yung mga komunista, yung mga makakaliwa na talagang yan ang Hindi naman kailangan kasing tanggalin ba to? Di ba mga kababayan, hindi naman ho kailangan tanggalin. Kailangan lang i-explain ng maayos, i-explain ng mabuti kung bakit ganun yung mga safe house, kung sino si Mary Grace Piatos. Oh. Di ba? Naku naman si Bato, paikot-ikot tayo, boss. Oh. nagagamitan lang ating intelligence funds yung mga kalaban ng Estado. So ngayon, sino ngayon ang nananalo? With all this brouhaha. Mga kababayan, hanggang ngayon pa naman din po no? Wala pa din tayong naririnig doon sa mga NPA. Di ba? Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa din tayong naririnig na nakabalik na po yung mga NPA. Hanggang ngayon po kumbaga, hindi po sila nag-e-exist, mga kababayan. Uy, nag-iiyakan na. Mga DDS, uy, ba't nag-iiyakan kayo? Porket sinabi na binaboy daw yung EDSA yung EDSA shrine. Kung saan daw kayo umiihi. Ayan na po sila. Nag-uumpisa na po ang exciting part, mga kababayan. O, yan ang gusto natin. Sumasagot sila. Tumatawa ngayon yung CPP, NPA, NDF dahil ang sarap ng buhay nila ngayon. Free ride sila ngayon sa situation. Kaya Hindi. Kayo, mga kababayan, may nababalitaan po ba tayo na nanggugulo ang NPA ngayon? Wala naman mga boss di ba? Tahimik nga ho Oh. Ngayon, tinatakot ni Bato de la Rosa. No, tanggalin natin yung confidential funds. Tingnan natin kung sino yung mananalo. Ang gusto lang namin, Tobats, maipaliwanag yung confidential funds. Pwede dyan, no? Maaari yan at naniniwala kami na laban sa mga yan. Pero, paliwanag lang ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino. Bakit naglolobohan? No? Isang araw, 250,000. Saan ka pa? Senator. Oh. No, Senator, I wanted to ask you, you were a member of Congress. The Congress, all of you actually, of course, approved it, right? Ang totoo naman dito, kung magsisisihan buong Kongreso, ibinigay yon kay Vice President Sara Duterte, sa totoo lang. Tama, no? OVP, 600 million. Nung panahon kasi na yon, mga kababayan, may tiwala pa sila. No? Pero nung nakita yung sa DepEd, nung nakita yung mga laptop, yung mga laptop na hindi magamit, hindi, nagagamit naman. Kaya lang, outdated na po, mga bossing. Bakit? Nakatambak doon sa garahe. At yung iba't iba pong mga, kagaya ng mga sobre. Kaya po, mas lumalim na ang investigasyon. Saan nanggagaling yung pera doon sa mga sobre, etc., etc. Ganon yun to, Bats. Ikaw. Sabi tuloy ni Osang Rakitera, nakakasawa ng panoorin niya si Bato. Hindi ako ginaganahang panoorin yan. And 150 million, roughly 750 million all in all. My question is now, do you believe that Congress should have given it in the first place, given that the OVP and the DepEd are civilian agencies? Well, kaya nga tinatawag na contingency fund, that is Confidential. Confidential funds. Confidential funds for civilian agencies. Kapag sa military at uniform agencies, intelligence funds ang tawag niyan. So, lang yan, semantics lang yan, Karen, but the purpose is almost the same. Okay, and looking at it now, did the office of the Vice President need 600 million pesos in confidential funds? Dahil 250,000 po kada buwan, kada araw.
yung mga safe house nila. In the first place, bakit binigay yan sa kanya? Bakit? Nagkatiwalaan nung una. Kaya lang ngayon, nakikita na ho mga kababayan yung sabit ng Office of the Vice President. At ultimo po sila, hindi maipaliwanag mga bossing yung mga pinagkagastosan nila. Binigay yan sa kanya. So, mandato niya na pag binigay sa kanya, she has to Ano, ubusin. use those funds. Andiyan yan. Binigay sa kanya. Otherwise, sa next budget hearing, isisingilin siya ng kuha. Bakit hindi niyo ito nagasto? Okay, Oh. now the Commission on Audit has flagged the Office of the Vice President a few times, the latest, saying that she has questionable expenses for her confidential funds amounting to 375 million pesos. I know you, being an ally of the Dutertes and the Vice President, doesn't this alarm you na hindi niya sinasagot gayong pera po ito ng taong bayan? Hindi. Siyempre, para kay Bato de la Rosa, mga kababayan, ang sasabihin niya lang dyan, pinupolitika yung mga tao no? Pinupolitika yung mga Duterte ngayon. Sasabihin pa niyan, kasi si BP Sara ang pinakamalakas na presidential candidate no sa 2028 kaya pinupolitika. Pero mga kababayan, kung pagtutuunan niyo po ng pansin no, yung mga katanungan ho sa kanila, talaga namang tumutugma doon sa mga pangyayari. Ayaw lang talaga ho nilang sagutin, mga bossing. At tinatry nilang paikot-ikutin yung sagot. Akala naman nila lulusot sila. Akala naman nila kayang-kaya nilang pangatwiranan. Style Harry Roque ho yan, mga boss no? Kung matatandaan niyo po, si Roque, nung panahon ng ipinapaliwanag o gustong ipagpapaliwanagin about doon sa kanyang kaperahan, yung from 3 million, isang taon lang o ilang taon lang, biglang akyat na ng 65 million. Ipinapaliwanag kay Roque yun. So si Roque, dahil nga, ang alam niya sa sarili niya, kaya niyang paikutin, no? Yung nandoon sa Senado at sa Kongreso, mga kababayan. Tinry niya. Kaso mga bossing, wala. No? Ipit pa din po. Talagang mahahalata at mahahalata. Nung nagkapangakuan na po, nung hinihingi na, sige, ilabas mo yung dokumento mo ng mga pinagbentahan, etc., na doon galing yung kaperahan mo. Hindi na po sumipot si Harry Roque, mga kababayan. Ganyan din po ang magiging estilo nitong mga ito, mga bossing. Itatry nilang paikot-ikutin na makalusot sila. Pero pag hindi na po lumusot, mga kababayan, ang nakikita ko ho dito, style Harry Roque din ang mangyayari. Baka magtago-ampong na din po, mga kababayan. Anong hindi sinasagot? Hindi sinasagot ang opisina niya yung Hindi naman talaga kuha? Kung paano nila di-disperse yung confidential funds? I don't think so. Yung COA audit report is not final. Yun kasi binabasihan ng nag-imbestiga ng mga taga Hindi naman daw final. O at least nandiyan kayo sa Kongreso, no? Kaya nyo nang ipaliwanag. Pwede nyo nang ipaliwanag. Hindi pa man final, at least doon marinig na. Ito yung mga aming mga dahilan para diyan. Pero wala naman po talagang lumalabas na paliwanag sa kanila Ano ho? Pagkakataon nila na marinig din sila ng sambayan ng Pilipino, no? Doon sa sinasabing discrepancy po. Wala Wala din silang paliwanag mga kababayan. Yan nga pong yan nga pong kongreso, mga bossing, diyan sa hearing ng Quad Committee. Nako, pabor na pabor po sa kanila yan. Bakit mga kababayan? Una, mailalabas nila kung ano man yung katotohanan na sinasabi nila. Pangalawa, magiging magiging puntos ho nila yan sa darating na eleksyon, mga bossing. Marirealize ng taong bayan, oo nga tama si BP, pinapaliwanag niya. Tama sila Sulaika, pinapaliwanag nila ng maayos. Na ganun pala talaga ang nangyari sa confidential funds. Pero kung paikot-ikot lang po, nako, lalo po silang malalaglag dyan. Lalo pong babagsak ang kanilang mga kandidatura, mga kababayan. Dahil
iisipin ng sambayan ng Pilipino, tagal-tagal ng mga pinag-e-explain, hanggang ngayon wala pa din. Hanggang ngayon, puros palusot, puro paikot, puro alibay. Pati na lang po sa NBI, no? Alibay pa din, no? Naramdaman nila na hindi sila bibigyan ng advance question, biglang medyo, hindi ko sigurado kung pupunta ako sa NBI. Pero panigurado ho yun, mga kababayan. Pag nabigyan ng advance question yun, malamang pag-aaralan nila yun ng ilang araw. 9 na araw simula ngayon o 10 araw. No? Para pagdating doon, easing-easy na po sa kanila yung sagot. Hindi naman pwede yun, mga kababayan. Iimbestigahan nga sila, no? Tapos may cheat code. Tuloy. Quadcom, yung kuha audit report ko, no? Alam Ito, sabi ni si Maria Guada, baugbog. Ikaw na lang daw ang pumunta sana. Tama ba ako, Maria Guada, baugbog? Si Bato na lang sana ang pumunta sa NBI? O ako ang pinapapunta mo, Maria Guada, baugbog? Sabihin mo nga, sino ba? Si Bato o ako pupunta doon sa NBI? Maria Guada, baugbog. naman natin lahat yan. Yung kuha audit report is temporary. Temporary yan at yan ay audit report lang yan na inire-remind ka. O doon pa lang, may discrepancy na. Doon pa lang, may hindi na pagkakaintindihan. Doon pa lang, nakikita na yung laki, no? Nung ginagastos kada 24 oras. Sabi ni Maria Guada, baugbog. Ikaw pumunta doon. Magaling ka sa NBI, hindi naman ako pinapatawag ng NBI. Yung mga vlogger ng DDS ang pinapatawag at kinakatok yung pinto. Meron daw regalo doon sa mga vlogger ninyo, Maria Guada, baugbog. Yun yung pinapapunta. Hindi ako. Dahil ako nagbablog ako ng totoo dito eh. Ayan mismo si Bato, naririnig mo, Maria Guada, baugbog. Di ba? Hindi ako yung pinapapunta doon. Yung mga vlogger ninyo ang pinapapunta at iniimbitahan doon sa NBI. Maria Guada, baugbog. Di ba? Ayaw ko lang magsalita, mga bossing, no? Tuloy natin si Bato nang marinig ni Maria Guada, baugbog, si Bato de la Rosa. Na ganito ang obserbasyon nila. Then, it's up for you to make up for whatever deficiencies that your agency Diyan pa nga lang, Bato de la Rosa. Di ba? Tatanggalin ko na nga itong apelido ni Baugbog. Diyan pa lang sa Kongreso, at least pati kami maririnig, no? Pati si Maria Guada, baugbog, maririnig ni Vice Presidente. Diyan pa lang sa Congress. Di ba mga kababayan? Tuloy. as failed to do. So, i-make up mo yan at the end of the year, mag-clear mo rin yan. Lahat naman Sabi ni Maria Guada, baugbog. Lahat ng confidential fund, ilabas ng mga congressman ng magkaalaman, taong bayan. Maria Guada, baugbog. Kapag daw po yun, tapos nung kay Inday Sara, pupunta naman po doon sa ibang confidential funds. Okay po? Sa susunod po yan. No? Tatapusin lang po yung kay Inday Sara. Hindi naman po kasi kailangan, hindi po kakayanin pag sabay-sabay po. Maria Guada, baugbog, no? So kay BP muna. Malaki-laki yung kay BP di ba? Tuloy. opisina, halos lahat ng opisina merong kuha audit report. So, hindi po yan final. Kung gusto ninyo talaga na magkaroon ng magandang investigasyon na walang bahid ng politika, no? Let the kuha do their job. Let the kuha do their job. And for all we know, everything will be settled kapag ang kuha nga mag-imbestiga niya lahat-lahat. Walang halong politics. I mean, just looking back, the reason this all started was really because of the budget process, right? The Office of Sabi ni
Sabi ni Maria Guada, baugbog. Wala ngang nagawa sa PhilHealth. Labas muna kasi yung ebidensya. Hindi pwede dito yung ngaw-ngawan. Oh, meron kang problema, meron kang issue sa PhilHealth, ganito, ganyan. Walang ipinapakitang ebidensya. O paano yun? 'Di ba? Ito, confidential funds. Maria Guada, baugbog. Oh, nakita, 'di ba? Galing sa COA, ibinalik ng COA. Pinakita yung mga resibo. Nandoon sila Mary Grace Piatos. Mga pumirma, nandoon yung mga 250,000. 'Di ba? Ito na may nakikita na Maria Guada baugbog Oh, ba't lalayo pa sila? Saka na yung iba kapag katapos, no? Na masagot ng Vice Presidente. Okay na, Maria Guada baugbog. O, tuloy. The Vice President was asking for an increase in her budget. And when there was a hearing, it was revealed. All these things were revealed in time. So it started first, let me ask you this, for the DepEd,